Ay naku, grabe itong nangyayari sa atin. Tapos mababalitaan pa ng mga DDS na isa doon sa iniidolo nila, pwede daw makulong. O sino yun? Ito kasi Ni OIC NBI oh, ito. Marcoleta? Afternoon, magandang hapon po sa lahat. Kapareho na ho ka, attorney, nang nasabi ni OIC NBI Director Magno, maaring makasuhan yung pagpeke doon sa notaryo. Ano po ba yung yung pwedeng kaharapin ng mga gumagawa nito? Pag napatunayan po na dawit talaga si Marcoleta diyan sa pagpeke ng notaryo at pirma, ha? Kasama po diyan yung pagkakadisbar ng pagiging attorney niya. Well, yung si Gutesa, kasi under oath, sinabi niya na perjury! O, di ba? Perjury naman yung kay Gutesa at kasama na yung falsification of document. yan daw ay pinanotaryo niya. Nagsisinungaling siya. Kasi nga, peke naman pala yung firma. Kaya naman pala hindi na lumalabas itong itong bagong hero ng mga DDS. Oh, sabi ko sa inyo, ganyan ang mga DDS eh. Bakit to? Si Morales, kung matandaan nyo, yung kalbo na pumupunta doon sa EDSA, mag-isa, hawak yung placard dito na saan ang 20 pesos na bigas. Tapos drug test daw kay Pangulong Bongbong Marcos. Wala na ho yun kung hindi nyo kung hindi nyo nakikita. No? Wala na ho yun. Bakit? Laos na ho agad sa pagbablog. Ikaw ba naman? I-vlog mo paulit-ulit, pedeyalik. 5 buwan na yung pedeyalik ka pa din. Hininto na nga ni Bato, pedeyalik ka pa din. Ano ginawa ng mga DDS doon? Pinoon din nila yun eh. Di ba? Ipinoon din nila yun, mga bossing. Kulang na lang isang pa nila sa karosa, isayaw nila si Morales. Tiruin mo ba naman? Ngayon lang nila nakita, ngayon lang nila nakilala, tumakbo daw pagka-senador at iboboto nila, kundi ba naman mga gonggong? Si Barsaga, nagsalita lang ng laban kontra kay Pangulong Bongbong Marcos at kay House Speaker, dating House Speaker, Martin Romualdez. Ayun, dinodiyos na din nila si Barsaga. Ngayon, ano ginawa sa kanila? Nung pumunta doon sa sa Forbes Park, nagpatawag ng mag-aano daw sila doon? Susugod, papasok. Di ba? Iniwanan din sila, 30 minutos lang. Tapos umalis na. Nawalan din ng gana mga DDS dyan. Eto naman ngayon. Si Gutesa naman. Bagong hero ng mga DDS. Kaya lang, nagtatago na. Ayaw na lumabas. Siguro, kaya ganun, hindi na pumapasok, hindi na lumalabas, baka mabisto lalo. Kung doon nga meron ng kopya-kopya, may binabasa na nabibisto na ho ng mamamayang Pilipino Yung pa kayang wala, di ba? Pero wag kayong mag-alala. Bakit? Sabi ni Senador Ping Lacson, pagbukas nung kanyang Blue Ribbon Committee ulit, si Gutesa ang unang hahagilapin. So he can be liable for perjury. Pwede rin ho yan yung criminal case for introducing yung fraudulent evidence. So, iba rin ho din yung paggamit ng peking of fraudulent na public document. Kasi yung notaryado, public document dapat yan. So, yun ang kanyang pananagutan. Si Marcoleta, kay Marcoleta naman, tsaka doon kay Defensor. Senator Marcoleta naman. Yan! Oy, dandanin mo Magagalit mga DDS kahit napangakuan sila ng 2,000 pababa na kuryente, si Marcoleta na magbabayad. Dahan-dahan mo, magagalit DDS sa iyo. Maaari siyang pananagutin din to be held accountable kasi siya ko yung nag-sponsor sa witness na yan. Patanggal na kaya si Marcoleta bilang senador? No? Patanggal na din sa pagiging abogado si Marcoleta, no? At kung marinig natin yung mga sinasabi noon, sinasabi niya, ito, pinirmahan mo sa harapan. Oo naman ng oo. To the extent na alam niya, kung alam niya na nagsisinungaling pala yung witness niya, peke pala yung firma ng notary public, maaari ding Ano kaya, Loko tong si Mark, nang bibitin.
Maaari kayang si Marcoleta. Tuloy ko na. Nakakabwisit to si Mark. Biglang binibitin. Maaaring, po, sir? Good si Senator Marcoleta bilang isang public official at bilang isang abogado din. Kasi abogado itong si Senator. Ako, matatanggal. Atras nga natin. So, kasi si Mark Ramos, biglang biglang pinuputol Yung firma ng notary public, maaari ding managot si Senator Marcoleta bilang isang public official at bilang isang abogado din. Kasi abogado itong si Senator Marcoleta. So, paano po yung... depends sa kanyang knowledge sa fraud na nangyari. Sa papaano po siya mapapanagot? Ethics complaint po ba o pwede siyang kasuhan? Pwede ho siyang kasuhan. Hindi naman immune from suit. Uy, isusumbong ka niya sa Net 25. Masyado mo siyang sasabihin, hey, meron pa nga, sasabihin niya ni si Marcoleta, meron pa nga, nag-aabuga-abugaduan, nagdudunong-dunungan. Sa Net 25 niya sasabihin niya, kakasuhan pa daw ako. Hindi pala umiikot-ikot yung ulo ni Marcoleta, ganun lang. Tapos hindi gumagalaw yung ulo, Kasi pag gumalaw yung ulo, baka ma-dislocate to, mga kababayan. Ang mga senador. Pangalawa, bilang isang abogado, kung alam niya na merong depekto yung pagkanotaryo, hindi dapat niya yun pinesenta. So, it really depends kung to what extent ang kanyang kaalaman. Magbibigyan naman sila ng due process. Masasagutin naman sila kung sakasakali. So, ang hinala ng mamamayang Pilipino at ni Mark Ramos, kaya ayaw ng palitawin si Gutesa, dahil baka magkandaletse-letse lalo. Di ba? Baka magkaloko-loko lalo. Kung yun nga nung humarap na, may script pa. May babasahin na lang. Mali-mali pa. Kulang-kulang pa. Kailangan pang ipaalala nung nagsulat, sorry, baka magalit si Marcoleta. Kailangan pang ipaalala ni Marcoleta, wag mong madaliin kasi nalalagpasan mo yung number 20 or etc. Di ba? Yun pa lang meron ng script. Paano pa kaya kapag wala na? Kapag kayon talagang ginigisa na, inaalam na lahat. Kanino? Sino ang sumulat ng affidavit mo na yan? Tapos nabanggit, yung po nga nagpapunta po sa akin dito, yari na. Eto mga bossing, tingin ko, ililigtas na ito ang kanyang sarili. Di ba? Ihahabla sila. Sabi ni Virgie Badiola, sinabi ni Marcoleta, siguro sisipot siya kung walang patong na 5 milyon ng ulo. 5 milyon. Sabi ko naman, alang yaka. Sino naman ang magpapatong ng 5 milyon sa ulo niyan, wala namang napatunayan at wala ngang ebidensyang ipinakita yan. Di ba? Ibig sabihin, mga bossing, lahat ng sinabi ni Gutesa, walang bearing, walang bilang. So, ibig din bang sabihin, Attorney Cayosa, na meron na ring questionable na rin, yung kanyang salaysay, kumbaga yung credibility nito nga kanyang pahayag dahil nga dito sa sinasabing baka peking signature sa kanyang affidavit. Well, hindi na ho baka peke na kasi peke, oo. Peke na talaga. Ng RTC, pwede na ho mismo yan. As it is within his power and jurisdiction. Gusto kong makita. Meron na ba sagot si Marcoleta dyan sa sinabing peke? Siguro nag-iisip-isip yun. Ano kaya sasagot ko? Doon sa sinasabing peke. Baka maglinis din. Sabihin, labas ho ako dyan. Dinala lang yan ni Defensor sa akin. Silang dalawa ni Defensor ang nag-uusap dyan. So yung written statement niya, ito talagang demolished yun. Diba? It's even a crime. It's even beyond credibility. Talagang krimen yung ginawa niya. Ngayon, meron din ho kasi siya nung, maalala nyo, nung magsimula siyang magsalita sa Senado, nanumpa siya separately. So yung salaysay niya dun sa Senado, yung kanyang oral testimony, under oath din yun. That's another piece of evidence. So, iba na naman yun. Of course, it will still be valid kasi under oath naman, pero maaaring maapektuhan ditong
fraudulent na pagkanotaryo ng similar statement niya. So, Ayan. Alam niyo ho kasi yung notaryo, mga kababayan, ipapaliwanag ko doon sa kung paano yung mukha ni Marcoleta kapag ka nagpapaliwanag at nagsasalita. Yung notaryo ho, mga bossing, kumbaga andali lang pong gayahin yan eh. Pumunta lang, putik na yan, sakit pala sa ulo, no? Lagi nakaganon yung mata, yung nanlilisik. Masakit pala sa ulo, nakaka-stress. Yung notaryo, sabi ko nga ho sa inyo, yung isang perasong papel na kung meron silang napagnotaryohan na ganun. Hindi na ginagamit ng papel na to, wala na to. Sige, dali mo doon sa rekto. Nako, kopyang-kopya ho nila yan. Kayang-kaya ho nila yan. Di ba maluseron? Ibabakat lang ho yung notaryo na yan, ilalagay doon sa goma. Tapos uukitin nila yung goma. Wala. Kayang-kaya yan. Maaaring ma-infect. It does not invalidate yung kanyang statement under oath sa Senado. Pero yung credibility, kagaya na nakita nyo, nabanggit nyo, maaaring mag-suffer. So sino po yung sino po yung kasi if I'm not mistaken yung naging pagpapasya ng Manila RTC Branch 18 ay Falsified, peke. Hindi totoo. Tanong niya yung DOJ kung kakasuhan ba itong si Gutesa. So Dapat lang. Palalampasin mo ba yon? nasa DOJ po yung pagpapasya kung kakasuhan itong si Gutesa. Well, pwedeng DOJ, pwedeng Supreme Court kasi pwedeng sa abogado, si Senator Marcoleta, pwedeng Supreme Court, pwedeng IBP, pwedeng DOJ. Yung Dami palang pwedeng magkaso sa kanya, no? Kaya ngayon nagtatago na, hindi na malaman kung nasaan. yung pag-introduce ng fraudulent na notarized document, revised penal code yan. So, Department of Justice, mga piskalya ang may hawak yan. So yun pala yung aabangan natin sa mga darating na araw kung ano yung susunod na magiging hakbang ng DOJ matapos nga yung desisyon ng Manila RTC. Teka lang. Wait lang. Kasi nga nagsilabasan na yung mga salin. Naglabas na ba si Marcoleta? Wala pa. Tingin ko yung kay Marcoleta lagpas 120 million. Lagpas, no? Tingin ko lang ho, mga kababayan, no? Tuloy. Mga senador natin. Kasi may mga nagsasabi na, teka lang naman, totoo ba to? Parang ang liit. Parang kung titignan daw yung lifestyle nitong ilan. Ako si Chis Escudero na yan. Anyway ho, mga boss, chipa mo sir. Sabi ni Elma Singcuenco, nagrereklamo sa inyo, 1K ang viewer tapos konti lang ang likers. Ganyan ho talaga eh. Mas madaming nanonood yung DDS. No? Anyway, mga boss, chipa mo sir, ako'y magpapaalam na ho at gabi na din dito.